Nakita ko nga sa TV ang binan ko at na-interview nga siya dahil sobrang lakas na naman ng hangin dito at ang dami na naman niyang nalugi. Sa video na ito ay papakita ko nga sa inyo ang mga kaganapan sa araw na ito. Habang nanonood nga kami ng balita dito ay nabigla nga ako na makita ko nga yung father-in-law ko na na-interview ng Channel TV. Kagabi kasi guys ay sobrang lakas talaga ng hangin dito at ang father-in-law ko nga ang may isa sa pinakamalaking manggahan. Kaya naman ay pumunta nga daw yung mga news reporter para interviewin siya. ગઈકાલે જે વાવાઝોડું આવ્યું એમાંનું 12 એકરમાં 12,000 જેવા 1200 જેવા આંબા છે અને એમાં લગભગ 4 થી 4.5 લાખ રૂપિયાનું અમારે નુકસાન છે અને સરકાર પાસે આશા રાખીએ છે કે સર્વે કરીને જે કંઈ નુકસાન થયું છે એમાં બનતી ભરપાઈ કરે તો અમારે થોડું સરભર નફો તો ના થાય પણ ખોટ પણ ના જાય એવું નહીં નફો નહીં નુકસાન જેટલું થઈ રહે તો પણ ખેડૂત ઊભો રહીને આગળ ઉત્સાહિત થઈ ને ખેતી કરતો રહે એવા સરકાર પાસે આશા રાખીએ છીએ. May 7 lakh mga bawali rin po din. Base nga sa interview ng binan ko guys, kahapon nga nagkaroon ng napakalakas na hangin. Ang na-estimate nga daw niya na loss sa manggahan ay nasa 400 to 450,000. Hindi nga ito yung unang beses na napakarami nga naming nahulog na mga mangga. Kaya naman ang sabi niya ay parang hindi nga namin makukuha yung buong pinag-usapan namin sa merchant. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang buhay nga ng farmer ay napakahirap talaga. Mag-i-invest ka nga sa mga pananim mo pero hindi ka nga sure kung ano nga yung magiging resulta. Meron nga ang risk na malugi ka at mag-abono ka pa. Sobrang mahal nga din ng mga bilihin ngayon. Dahil nga sa bakuran namin ay walang masyadong mga pananim at walang masyadong bunga yung mga tinanim namin. Kaya naman ay napabili kami ng mga gulay dito sa palengke. Pagkatapos nga namin bumili ng mga gulay ay tsaka nga kami nagpunta dito sa bilihan ng mga snacks. Sobrang fresh nga yung tinda nilang mga snacks dito. Kaya naman ay lagi talaga kami nagpupunta at bumibili dito. Meron kasi silang factory sa gilid at lagi nga silang merong bagong stocks. Meron nga din silang tinitindang mga snacks dito, mga tinapay, mga biscuits. Kaya naman ay isahang bilihan na lang talaga kami. Naalala ko nga din si Jano na bilhan ng paborito niyang biscuit. At na makapili na nga kami ng pinapabili sa akin ng binan ko ay umuwi na nga kami. Para nga sa total namin ay nagbayad nga lang kami ng 150 pesos para sa lahat ng ito. Natin 285 lang. Milan, it's very cheap no? 285 only for everything. So, nasa mga 150 pesos lang yan. Isn't it good? Sobrang mura dito sa India. Guys, ano yung mga snacks na talagang binibili nyo kapag nagpupunta nga kayo sa mga grocery store? Kamusta ang bilihan sa Pilipinas ngayon?